Ng sulat po na ito po ni Apostle Paul, yung pangalawang sulat po niya kay Timothy is enduring faithfulness in ministry hardship. So basahin po natin, second is entrust to faithful men who will able to teach others also, sharing suffering as a good soldier of Christ Jesus. No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him, and uplift is not crowned unless he competes according to the rules. The Lord has already added His blessings upon reading His word. Tayo po ay manalangin, tabilang Diyos na amang nasa langit. Lumalapit kami, Diyos, na may papakumbaba sa inyong banalapanan sa bagang ito. Tunay nga, Panginoon, na napakarami po ng aming mga pagkukulang, napakarami po mga bagay, Diyos, na nais mong gawin namin, hindi namin po nagagawa. Marami po kaming kahinaan, Panginoon. At sa mga ito, inaamin namin, O Diyos, na wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, patuloy po kami na humihingi ng iyong banal na paggabay. Patuloy niyo po kaming samahan. At patuloy niyo po kaming pangalinisin kung mayroon po kayo nakikita mga kasalanan at karumihan sa aming mga puso at isipan. Patawarin niyo po kami. Sanctify us, Panginoon. Sanctify this place. Empower your word, Panginoon, sa umagang ito. At ikaw ang isang tunay na maitaas at maluwalhati sa aming kalagitnaan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige. Pag-siyak po na yugtong po ng ating sermon series about the overview of the apostles of the epistles of Apostle Paul, na kanyang pangalawang sulat po para po kay Timothy is enduring faithfulness in ministry hardships. Enduring faithfulness in ministry hardships. Ang buhay Kristiyano po ay hindi isang 100-meter na karera na ilang segundo lang tapos na. Hindi rin ito isang basketball game lang na ma-enjoy mo mula first quarter hanggang po fourth quarter. Paglaban. Kayo say amen? Madali ba ang buhay Kristiyano? Siyempre mahirap. Pero salamat sa Diyos dahil sa lahat ng pagtitiis natin, sa lahat ng mahihirap na mga pagkakataon ay nandiyan lagi ang Panginoon kasama mo natin. Kayo say amen? Ang buhay Kristiyano ay isang mahabang paglalakbay at mahirap na pagkikipaglaban. Hindi sprint, kundi isang mahabang marathon. Sabihin natin marathon. Sino dito sa inyo nakasali na sa marathon? Hindi isang laro, kundi isang padugong digmaan. Malaki po ang nakasalalay po dito. Hindi lang basta winning or losing. This is life and death reality. Paano kung hindi mo matapos ang takbuhin? Paano mo maging casualty ka sa gyerang ito? Hindi ko tinutukoy kung mamatay ka pa na pas maaga. Say 35 years old kumpara sa 85 years old. Possible na mamatay ka ng maaga tulad ng mga missionaries na sina Jim Elliot na siya po ay nasa 20s lang. O si David Brainerd na siya po ay nasa early 30s lang and still finish the race. Wait the war and be faithful to your calling. Pero paano if you lose your faith? O bitawan mo na ang gospel? O talikuran mo na ang ating Panginoong Kristo? O umayaw na sa calling na bigay sa iyo ni Lord? It is not about starting well, but finishing well. Sabi niya natin, finishing well. Glory to God. Hindi ito patungkol po kung paano po tayo nag-umpisa ng maayos, kundi kung paano po tayo nagtapos ng maayos. Glory to God. So maganda po ang simula po ni Timothy sa ministry. Kahit mahirap yung assignment niya bilang pastor sa church sa Ephesus, he's faithful in following sa footsteps ni Apostle Paul. Faithful si Paul bilang apostle of Jesus Christ. Mababasa po natin yan sa 2 Timothy chapter 1 verse 1.
Gusto niya na ganoon din po si Timothy na kinahuring po niya mga beloved child. At gusto din ng Panginoon na maging ganoon din po tayo. Na tinuturing tayo ng Panginoon na tayo po ay kanyang mga beloved child. Kayo si Amen, mga kapatid. Dahil siya ang isa sa mga nag-disciple sa kanya bilang spiritual father in the faith. Kaya nga itong si Timothy ay pinag-uusayan din ang kanyang paglilingkod dahil ang kanyang magandang halimbawa na sinusundan ay ang paglilingkod ni Pablo na nag-disciple sa kanya. Sa ikalawang sulat na ito po ni Apostol Pablo sa kanya, sinabi niya, based on experience niya na nakakulong sa Rome at ilang araw na lang, ay papatayin na. Timothy, don't expect life and ministry to be easy. O kung mahirap ngayon, don't expect it to get better. In fact, it might get worse and worse. More challenging. Sabi niya natin, more challenging. Paul's primary concern in this letter are that the Christian faith be passed on and preserved. Kayo si Amen? Na kahit gaano man kahirap at gaano man kadami ng mga pagtitiis na atin pong maranasan sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kailangan po natin we have to pass on the gospel. Kayo si Amen? Kailangan na patuloy po na maihahaya. Kailangan po na patuloy po na maparanganap ang gospel. And that Timothy persevere in the faith and in gospel ministry. Ito rin po ang nais na ituro sa atin ang salita ng ating Panginoong Diyos ngayon. Pastor ka man o hindi. Our ministry is gospel stewardship. Mula pa sa first letter, ganito na sinasabi niya, guard the deposit entrusted to you. According to 1 Timothy chapter 6 verse 20 na pinag-aralan po natin last week, dahil ang gospel na ito na tinanggap natin sa ating Panginoong Diyos ay maituturing po natin na isang mahalagang kayamanan. Kayo si Amen, mga kapatid. Dapat natin ingatan, dapat po natin pahalagahan at dapat po natin isi-share. Yung deposit na yun ay yung sound gospel doctrine na dapat ingatan at bantayan. Hindi po madali. Pwedeng matakot, ikahaya ito at maging unfaithful po tayo. Lalo na if it means suffering or possibly death. Si Paul ay nakakulong during this time. The Lord's prisoner, according to 2 Timothy chapter 1 verse 8. Ibig sabihin, nakulong dahil sa pangangaral tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Which is why I suffer as I do, sabi niya sa verse 12. Dahil sa kanyang preaching of the gospel. Mga kapatid, to finish well, ano-ano po ang kailangan natin gawin sa kabila po ng hirap sa ministry. Una, mga kapatid, huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa halip pag-alamin mo ang iyong pananampalataya. Posible yung pagkakatakot o paghihina ng loob kay Timothy, lalo na kung alam niya kung ano po ang harapin niyang hirap sa ministry. Nung matagal niyang kasama si Apostol Paul, siyempre nagbibigay yun ng lakas ng loob sa kanya. Kaya nga, siguro umiyak si Timothy nung huli silang nagkita at naalala yun ni Apostol Paul. Sabi ni Apostol Paul, as I remember your tears. According to chapter 1 verse 4. Pero kahit wala na si Apostol Paul, hindi dapat panghinaan ng loob si Timothy. Bakit? Anong sabi sa verse 7? For God give us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Posible na yung spirit dito ay yung Holy Spirit na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Naturally, we are fearful. Because tayo matatakotin. Pero yung Holy Spirit ay gift ni Lord. Sabihin mo, gift ni Lord. Gift ni Lord sa atin to overcome. Ano bang fears meron po tayo para harapin ang hirap ng pagkikipaglaban sa buhay Kristiyano at sa ministry. Kaya si Amen, mga kapatid. For
purihin mo ang Panginoon. Sapat ang mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos to overcome anumang first, meron po tayo. Na kay Timothy yung sincere faith na naipasa sa kanya ng Lula Luis at Mami Eunice po niya. Na mababasa po natin sa verse 5, kasama sa Holy Spirit ay yung spiritual gift na bigay sa kanya ng Diyos. Kapag merong takot, pwedeng maging dahilan yung para maging passive sa ministry at hindi paggamit ng maayos yung spiritual gifts. Amen? Lahat po tayo meron spiritual gifts. Lahat po tayo meron talento galing sa ating Panginoong Diyos. Gamitin mo. Sabi mo sa katabi mo, gamitin mo. Gamitin mo ang talento na meron ka. Gamitin mo ang talento mo sa pagluluto. Gamitin mo ang talento mo sa pag-aawit. Gamitin mo ang talento mo sa pagtutugtog. Gamitin mo ang talento mo sa pagtuturo para sa ikaluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Can you see Amen? Glory to God. O yung parang baga na nawala ng apoy. Para bang nalalamig ka dahil hindi mo kasi ginagamit ang kaloob na meron ka. So ano ang dapat gawin ni Timothy? Sabi niya sa verse 6, dahil dito ay pinapaalala ko sa iyo na pag-alapin mong muli, fan into flame ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos, nakipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Pag-alapin mo muli ang puso mo, kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Pag-alapin mo muli ang puso mo para gamitin mo ang talento na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Paano sisindihan ulit? Paano pag-aapuyan ulit? By using your spiritual gift. Can you say amen? By using your spiritual gift. Hindi ka man ma-recognize, hindi ka man ma-appreciate. Gamitin mo ang gift mo para kay Lord dahil hindi mawala ng kabuluhan ang anumang bagay na ating pong gagawin para sa Panginoon. Kayo si Amen, mga kapatid. Hindi mo na kailangan mag-spiritual gift inventory test para malaman mo yun. Magtanong ka lang sa iba o sa mga elders kung paano ka makakatulong. Amen, napita nyo kami ni Pastora Panji kung paano po kayo makakatulong. At kung paano din natin kayo matulungan para magamit po ang mga talento na meron po kayo. Glory to God. Tapos po gagawin po magagawa mo para makatulong. Sa pag-disciple, sa pagbibigay, sa pag-pray para sa iba, sa pag-i-encourage, sa pagtuturo, sa kahit anong paraan, huwag mong idahilan ang kaabalahan mo. Hello, nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Kung ang sitwasyon mo sa pamilya mo, ito na mahirap pag mayroong problema sa pamilya. Amen? Ba't hindi ito yung dahilan para tumigil po tayo? Kayo si Amen mga kapatid? Kung ang problema mo sa pera o yung pagiging bata mo pa o matanda na, paypayan mo ang baga ng mga spiritual gifts mo hanggang sa magliyab ka sa paglilingkod sa Panginoon. Hello, kayo si Amen? Huwag mo hayaan malamig ang puso mo para sa paglilingkod kay Lord. Pero siyempre, ang ministry ay hindi lang basta pagtulong. It is a gospel ministry. Meron tayong gagawin. Sabi mo, meron po tayong gagawin. Meron po tayong gagawin to preach the gospel to others, so huwag mong ikahiya ang gospel. Amen? Huwag mong ikahiya ang gospel kahit pagtawanan ka pa ng mga tao. Uy, nandiyan na si Hallelujah. Nandiyan na si Praise the Lord. Sa halip makibahagi ka sa paghihirap para sa gospel. Nung makulong kasi si Pablo, yung mga dati po niya kasama in preaching the gospel ay iniwanan na siya. At ikinahiya na ang gospel na dala-dala po ni Apostol Pablo. Kasama rito yung mga taga-Asya, o taga-Asia, o yung modern day 30 ngayon, tulad ni na P. Vigilos at si Hermogenes. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, huwag mo silang gayahin.
dapat niyang gayahin yung pamilya ni Onesiporos na nagpatuloy sa paglilingkod at hindi ikinahihiya yung sufferings ni Apostle Paul. Kaya si Amen, mga kapatid. Huwag niyong gayahin yung iba na humihinto, na tumitigil sa paglingkod sa Panginoon, na kunting pagtutuwid lang, kunting review lang, nagtatampo na agad at hindi ayaw na maglingkod kay Lord. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, huwag mo silang gayahin. Dapat niyang gayahin yung pamilya ni Onesiporos na nagpatuloy sa paglilingkod at hindi ikinahiya yung sufferings ni Apostle Paul. Yung gospel o yung testimony about our Lord ay hindi niya dapat ikahiya. Hindi rin po dapat natin ikahiya. Ano si Amen, mga kapatid? Kahit ang maging kapalit pa dito ay suffering for the gospel. Tulad ng pagkakulong na nakakaya naman talaga. Pero dapat niyang gayahin si Apostle Paul. Dapat mo natin gayahin si Apostle Paul na tapat sa ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos bilang preacher and apostle and teacher.